What's up mga kokotes? Me, Kuya Jet. Welcome sa Quadernos, where learning is the name of the game. At kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo ng subscribe, like, and share button para maging updated ka sa aming videos. What's up mga kokote? Another educational vlog na naman po ang ating gagawin for this day. At tayo ay dadako na naman sa Florante at Laura ni Francisco Balagtas. At ating tatalakayin ang dalawang ama tunay na magkaiba, ang pamamaalam ni Florante at ang pagsagip mula sa pangil ng mga leyon. At kung grade 8 student ka, malaking tulong na ito para sa iyo. Ang bahagi ng dalawang ama tunay na magkaiba ay makikita sa saknong 84 hanggang 104 ng Florante at Laura. Hayaan ninyo kung basahin ang buod ng dalawang ama tunay na magkaiba. Inakala ni Aladdin na nag-iisa siya sa madilim at madawag na kagubatan, subalit di nagtagal ay narinig niya ang mga panaghoy ni Florante. Hinanap at nakita niya ang binata, ngunit hindi niya agad nilapitan. Ipinagpatuloy ni Florante ang kanyang pananaghoy at dito nalaman ni Aladdin ang kahabag-habag na paraan ng pagkamatay ng pinakamamahal na amang si Duque Briseño sa kamay ni Adolfo. Gayon din ang pag-alaala ni Florante sa pagmamahal, kabutihan at kabaitan ng kanyang ama sa kanya. Pagkatapos nito ay si Aladdin naman ang nakaalala sa kanyang ama. Kabaligtaran ng kanyang ama si Sultan Ali-Adab ang ama ni Florante. Naging malupit ang kanyang ama kaya't bawang kalungkutan at pagdurusa ang naranasan niya sa piling ng ama. Hindi siya nakalasap ng pagmamahal mula sa magulang sapagkat ang maaruga niyang ina ay maaga rin pumanaw. So dito nga natin makukumpara kung ano nga ba ang katangian ng ama ni Florante na si Duque Briseño at ang ama ni Aladdin na si Sultan Ali-Adab. Sa simula ng saknong ng dalawang ama tunay na magkaiba, ito ang ating mababasa. Nagulat si Aladdin, sumigaw siya at nakinig, narinig niya muli ang mga hikbi. So yun yung nagsimula si Aladdin na pumunta sa kagubatan at naririnig niya yung mga hikbi ni Florante. Nagtaka si Aladdin kung sino ang hihikbi sa gubat na yun at alisto siyang nakinig. Ayan, so matalas yung pandinig ni Aladdin. So halatang parang wala masyadong tao sa gubat na iyon. Kaya naririnig niya yung mga pag-iyak ni Florante mula sa malayong distansya. Narinig ni Aladdin na may nagtatanong kung bakit siya inulila ng kanyang ama. Ayan, so parang naririnig niya na yung boses si Florante. So, inisip ni Florante kung paano nahirapan ang kanyang ama sa kamay ng mga traidor. Naisip din ni Florante kung gaano kagrabe ang parusang ipinataw ni Conde Adolfo laban sa ama ni Florante. So, yun nga yung napag-uusapan nila tungkol sa kanilang mga ama. Nararamdaman ni Florante ang paghihirap na naranasan ng katawan ng kanyang ama. So, ayan, di ba nga pinatay siya ni Conde Adolfo, si Duque Briseño. Tapos parang na-feel ni Florante kung ano yung feeling ng pinatay, di ba? So naiisip ni Florante ang luray-luray na bangkay ng kanyang ama na hindi man lang binigyan ng disenteng libing. So, inisip ni Florante ang mga dating kaibigan ng kanyang ama na lumipat na sa mga grupo ng mga traidor. Naisip din niya ang mga kaibigan pa rin, ngunit takot nang hawakan ang katawan ng kanyang ama at baka pati rin sila ay maparusahan. So, dito nga parang yung mga kaibigan ni Duque Briseño ay nagtaksil na rin dahil para lang sa kanilang kaligtasan, di ba? So, parang naririnig ni Florante kung paano nagdasal ang kanyang ama na maprotektahan si Florante mula sa kapahamakan. Ayan, so parang may connection pa rin ang mag-ama na sina Florante at Duque Briseño sa isa't isa. Hiniling din ng kanyang ama na iwan na lang si Florante sa ilalim ng mga bangkay na sa parang ng digmaan nang di malapastangan ni Conde Adolfo ang kanyang mga labi. Sinabi ni Florante na ang mga dasal ng kanyang ama ay hindi natupad.
pinugutan pa rin ang kanyang ama. So dahil nga isang Kristiyano si Florante, ayan, so humingi siya ng tulong sa taas, ngunit sa kasamaang palad ay napugutan pa rin ng ulo ang kanyang ama. Naalala ni Florante ang pagmamahal sa kanya ng kanyang ama, kaya iniiyak na lang ni Florante ang mga ito. Yun, so, pinararangal ni Florante ang kanyang mapagmahal na ama. So yun, so proud na proud siya dahil mapagmahal yung kanyang ama na si Duque Briseño at naranasan niya yun. Hindi magtatagal at makikita na muli si Florante at ang kanyang yumaong ama dahil nga siya ay naghihinagpis na rin sa puno ng higera at maya-maya malalaman natin kung sino nga ba yung magtatangkang kumain sa kanyang labi. So, naluha si Aladdin dun sa kanyang narinig. So, yun, nagkikwento pala si Florante kay Aladdin. Yan. Inisip ni Aladdin kung kailan kaya siya mapapaluha dahil sa pagmamahal at awa sa kanyang sariling ama. Ayan, so parang dito, naisip niya na kailan niya ba mararanasan na mahalin ng isang ama. Ayan. So, naluluha si Aladdin dahil sa pagnakaw ng kanyang sintang si Florida. Habang ito si Florante umiiyak dahil sa pagkawalan ng mapagmahal na ama. So, yan nga, pareha silang bigo o parang may dinadamdam na problema nung panahong nasa kagubatan pa sila. Yan. Kung si Florante ay nawalan ng ama, si Aladdin naman ay nawalan ng minamahal na Florida. So, naisip ni Aladdin na kung ang mga luha niya ay para sa nawalang ama, nabiyayaan siya ng matatamis na luha. Ngunit ang mga luha ni Aladdin ay dahil sa galit at hindi dahil sa pagmamahal ng kanyang ama. Yun nga, dahil nga inagaw ni Sultan Ali Adab si Florida. Ayan. Ang tawag ni Aladdin sa pagmamahal ng kanyang ama ay kataksilan. At ito na si Aladdin nalulunod sa kahirapan. So ayan, pinakita ni Aladdin ang kanyang pagsunod sa kanyang ama na sumunod na lang para parang bigay respeto niya na lang sa kanyang ama kahit yung kanyang ama ay hindi nagbigay respeto sa kanyang kasintahan. Ang tingin ni Aladdin sa sarili ay parang anak na inabandona at mas pinili pa yung kasintahan kaysa sa kasayahan ng anak ni Sultan Al-Adab na si Aladdin. So, narinig ni Aladdin na binanggit ni Florante ang pangalan ni Laura. Nagpapaalam na si Florante at tila mamamatay na siya. Yan, so nagbibigay na ng mga last words si Florante. Yan, so sinabi din ni Florante na sana maging masaya si Laura sa piling ni Conde Adolfo. Ayan, so pinaubayan na nga ni Florante si Laura kay Conde Adolfo. Gayunpaman, mahal na mahal pa rin ni Florante si Laura, magpasawalang hanggan. Ayan, so hanggang sa kamatayan, pinipili pa rin ni Florante si Laura. Ayan. So, dito na nagtatapos ang dalawang ama tunay na magkaiba. So, dito nga nakita natin ang kaibahan ng ama ni na Florante at ni Aladdin. So, dito mapagmahal at maalaga ang Duque Briseño, tapos ang Sultan Ali Adab naman ay kinikilala ni Aladdin bilang isang mapagtaksil na ama. Ang gintong aral na mapupulot natin sa kwentong ito ay dapat nating tangkilikin ang ating mga ama dahil sa mga paghihirap na kanilang ginagawa kahit na ang iba ay hindi nagpapakita ng kabutihan para sa kanilang anak, ay magpasalamat na lang tayo dahil tayo ay kanilang inaalala pa rin at pinalaki na bilang isang tao. Ang susunod na kwento natin ay ang pamamaalam ni Florante na makikita sa mga saknong 105 hanggang 125 ng kwentong Florante at Laura. So, hayaan ninyo ulit akong basahin ang buod nito. So, ang sumusunod na panaghoy ni Florante ay pagtangis ng pamamaalam. Nagsasabi siya ng pamamaalam kay Laura nang biglang dumating ang dalawang leyong akmang sisila sa kanya. Subalit himalang huminto ang mga ito at tila naaawang tumitig at nakinig sa kanya. Nagpaalam din siya sa bayan niyang Albania, nabanggit niya ang kanyang hinanakit sa pag-aakalang kinalimutan na siya ng bayang pinagtanggol niya ng paulit-ulit laban sa mga kaaway. At kay Laura dahil naisip niyang tinalikuran na siya ng iniibig sa harap ng nakaambang kamatayan. So ayan, so dito na nga natin malalaman yung hayop na nagtangkang paslangin si Florante mula sa pagkakagapos niya sa puno ng higera, at ito yung mga leyon.
Sa simula ng mga saknong ay may lumapit na dalawang leyon kay Florante at biglang huminto malapit sa kanya. Ayan, syempre kung ikaw yung nakagapos dun sa puno ng higera at may lumapit pang leyon, di ba parang no choice ka na, katapusan mo na yon dahil na-corner ka na. Mukha silang naawa muna kay Florante. Ayan, imagine nyo, buti pa yung leyon, di ba, naawa muna bago patayin yung kanyang biktima, di ba? Ano kaya ang pumasok sa isip ni Florante habang tinitingnan niya yung dalawang leyon? Ayan, syempre, takot yung naramdaman ni Florante noong mga panahon na yun. Hindi makapagsalita ang Makata, lubha siyang naawa kay Florante. Ayan, so dito makikita natin si Francisco Balagtas na na-involve pa rin dito sa kwento ng Florante at Laura dahil nga nasabi dito sa saknong 111 na hindi pa rin makapagsalita ang Makata dahil nga dun sa magkakaawa niya kay Florante dahil sa leyong nasa harapan niya. So, sinong taong may puso ang hindi maaawa sa kalagayan ni Florante? Siyempre, di ba, sa tingin ko naman, wala namang hindi maaawa kay Florante. Pakiramdam ni Florante na malapit na siyang mamatay kahit hindi na maintindihan ang mga sinasabi niya. Malinaw sa isip ni Florante na malapit na ang katapusan. Ayan, so susunod naman ay nagpaalam si Florante sa Albania, sa kanyang kaharian ng Albania, na lagi niyang pinagtatanggol mula sa mga kaaway o yung mga mananakop. Yan, so pinapayuhan ni Florante si Albania na lumaban sa mga taksil. Ayan, yun yung mga parang iniiwan na lesson ni Florante. So binaliwala raw ng Albania ang sumpa ni Florante na ipagtanggol ang kaharian. Ayan, so kasi nga marami nang namamatay, 'di ba? Namatay na si Duque Briseño, ayan, at susunod na si Florante. Mula kabataan, walang ninais si Florante kundi ipagtanggol ang Albania. So since nung childhood niya, yan. Ang binigay lamang ni Albania kay Florante ay isang kahiyahiyang paraan ng kamatayan. So parang yun yung kapalit ng pagtatanggol ni Florante sa Albania. Gayunpaman, mahal na mahal pa rin ni Florante si Laura sa kabila ng lahat kasi nga loyal si Florante. Sana raw maging masaya na ang marahas na Adolfo at ang taksil si Laura. Dito mapapakita na bitter lang talaga si Florante. Ayan. Kompleto na raw ang kasamaan nila ngayon at nasa harapan na ni Florante ang mabangis na kamatayan. So ayan. So ina-expect pala ni Florante na masayang-masaya na si Adolfo. Yan, dahil mamamatay na si Florante. Sino pa raw ang makakaalala sa kanya? So nag-iisip pa si Florante ng mga taong makakaalala sa kanya. Nagtatanong si Florante kung bakit ngayon hindi man lang lumuluha si Laura. Ayan. So parang hindi niya nararamdaman na lumuluha na si Laura. Sana raw kasabay na mga luha ni Florante ay lumabas na rin mula sa kanyang mata ang kanyang kaluluwa at dugo. Ayan. So sobrang desperado na nga ni Florante kung ano-ano na yung naiisip niya. Umiiyak si Florante, hindi para sa kanyang sarili, ngunit para sa pag-ibig nila ni Laura na hindi na natuloy. So yun, dito na nga po umiikot ang pamamaalam ni Florante. So parang ito yung mga huling sandali ng kanyang buhay. So dito nangyari lahat mula sa nasa harapang kakain sa kanya na leyon. So ang gintong aral na pinakita ng mga leyon ay matutong maawa sa kapwa. Ayan. So pero bigyan mo muna ng konting time para mag-isip-isip yung bibiktimahin mo. Yan. Tsaka kung sa tao yon dapat pinag-iisipan muna bago ginagawa ang mga bagay-bagay para hindi mo ito pagsisihan sa dulo ng iyong buhay. Para sa huling bahagi ng ating vlog, educational vlog ngayong araw, ito ay ang pagsagip mula sa pangil ng mga leyon. So kung dun sa sa pamamaalam ni Florante, dun nga naawa yung mga leyon, dito kaya matutuluyan na kaya ang pagpanaw ni Florante. So hayaan niyo akong basahin ang buod ng kwentong ito. Hindi na natais ni Aladdin ang matinding awa sa narinig kaya't hinanap niya ang pinagmumulan ng panaghoy. Nang makita niya ang isang Kristyano pala ang nananaghoy, nakalabang mortal ng morong tulad niya, ay nagdalawang isip siya kung tutulong o hindi. Subalit saglit lang ang kanyang naging pag-aalinlangan dahil nakita niyang handa nang silain ng dalawang mababangis na leyon ang kaawa-awang nakatali na si Florante. Agad niyang sinugod at pinatay ang mga leyon.
Pagkatapos ay dali-dali niyang tinulungan ang binatang noon ay wala ng malay at tila isa ng bangkay. Inobserbahan niya ang mukha at dibdib nito upang matukoy kung humihinga pa. Nag-alala naman sa kalagayan ng binata. Napayapa siya nang magsimula itong kumilos at naging hudyat na ito ay papagising na. So, dun lang umiikot ang pagsagip mula sa pangil ng mga leyon na mababasa sa saknong 126 hanggang 142 ng kwentong Florante at Laura. Sa simula ng kwentong pagsagip mula sa pangil ng mga leyon ay ito ang nakapaloob. Hinanap ni Aladdin kung saan nagmumula yung boses. Ginamit niya ang kanyang sandata para putulin ang mga nakaharang sa kanyang daan sa gubat. Patuloy na ginamit ni Aladdin ang kanyang kalis hanggang natagpuan niya ang pinagmumulan ng mga iyak. So siguro mga alas 5 na ng hapon nang makita ni Aladdin si Florante. Tapos syempre, nung nakita niya si Florante, naawa si Aladdin. Hindi siya kumibo, nakita niya yung dalawang leyon. So yun, hindi niya muna linapitan yun, baka kasi dalawa silang sunggaban ng leyon, di ba? So kaya huminto muna si Aladdin. Mukhang gutom yung mga leyon at handa nang pumatay at kainin si Florante na nakagapos sa puno ng higera. Inilarawan dito yung itsura ng mga leyon at inihambing sila sa mga furies. Ayan. So, parang nakakatakot nga talaga yung itsura ng mga leyon. So, humanda na umatake ang mga leyon. Tapos, kasabay nun ay umatake din si Aladdin. So, parang naging savior ni Florante si Aladdin. Ayan. Tinaga ni Aladdin ang mga leyon. Ginamit ni Aladdin ang kanyang kalasag o yung shield at kalis para manaig sa mga leyon. Yan. So, kasi nalaban pa yung mga leyon yun. So, gumamit siya ng shield. Lumuha si Aladdin habang inalis niya ang mga lubid ni Florante. Tapos, kasabay nun ay hinimatay si Florante. Naawa si Aladdin habang nakita niyang umagos yung dugo doon sa mga sugat ni Florante. Siyempre, kung di ba, may awa pa rin naman si Aladdin kahit na kaaway na mortal nila ang mga Kristiyano noong mga panahon na yon. Pinutol ni Aladdin ang mga pinutol ni Aladdin ang mga lubid gamit ang kanyang espada para mapabilis ang proseso ng kanyang pagkakawala. Sinubukan ni Aladdin na bigyan malay tao si Florante. Ayan, so parang ginigising, naalog yung katawan para magising o magkaroon o matauhan si Florante. Kung makita niya ang mukha ni Florante, inisip ni Aladdin na magkahawig ang kanilang mga sitwasyon. Ayan, so parang naisip niya na parang parehas lang sila ng pinagdadaanan, parehas na sawi. Ayan, sawi sa pagmamahal. Ayan. Napansin din ni Aladdin ang tikas ni Florante, magkatulad silang dalawa. So naisip niya na mandirigma rin si Florante na kagaya ni Aladdin na isang gererong Moro. Nakahinga ng maluwag si Aladdin nung makita niyang nagising si Florante. So, good news po yun na nagising pa si Florante mula sa mga pangyayaring naganap sa kanya. At pasalamat kay Aladdin dahil nakita niya si Florante na nakagapos sa puno ng higera habang siya ay kakainin ng mga leyon. Ayan. So dito na natatapos ang kwentong pagsagip mula sa pangil ng mga leyon at pasalamat tayo sa tauhang si Aladdin dahil sa mga pangyayari ang kabutihang loob na ginawa niya para sa kanyang mortal na kaaway na Kristiyanong si Florante. Ang gintong aral na matututunan natin sa kwento ni Aladdin ay hindi basehan ang relihiyon upang tumulong sa kapwa. Ayan. So kung ikaw ay Kristiyano tapos may kaibigan kang Muslim o Moro, hindi naman ibig sabihin nun ay iiwasan mo na ito, lalait-laitin or i-discriminate. Ayan, bibigyan mo ng distansya or palugid sa inyong dalawa. Hindi ganon. Dapat kahit ano man ang kanilang paniniwala, kung ano man ang kanilang paniniwala, kailangan tanggapin natin sila dahil ang mas mahalaga pa rin ang pagiging mabuting tao kaysa sa pagiging masama. Ang desisyon ng pagtulong sa kapwa ay walang limitasyon. Yan ang tatandaan natin sa ating pamumuhay dito sa ating daigdig dahil mahirap na ngayon humanap ng mga tunay na kaibigan na tutulong sa atin sa oras ng pangangailangan.
So what's up mga kokote? Another lesson na naman ang tumatak sa inyong mga kokote. At sana'y natutunan nyo ang mga mahalagang gintong aral ng dalawang ama tunay na magkaiba, ang pamamaalam ni Florante at ang pagsagip mula sa pangil ng mga leyon. Ayan, so sana dito sa tatlong bahaging ito ay may natutunan kayong gintong aral na maaari nyong isabuhay sa inyong pang-araw-araw na buhay. At muli, it's me, Kuya Jet. Welcome sa Quadernos, where learning is the name of the game. See you bukas! Look